anong ating paghahandaan sa darating na mga linggo. Si Professor Alvin Ang. Doc Ang, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinete dito sa DCWB. Magandang umaga, Orly, at sa lahat ng tagapakinig. Tulad ng aking sinabi, kinakailangan natin malaman ano yung ating kakaharapin, ano itong kalaban natin. Kaya nga mas magandang makasama ho namin kayo dahil ano bang usap-usapan ng mga economists sa inyong mga grupo? Hanggang kailan, hanggang saan hahantong ito? May mga malungkot ako naririnig na baka kung hindi ito matitigil within a week or kung tatagal pa ito ng another 2 weeks, baka makita natin nasa 120, 130 pesos per liter ang diesel. Ganun bang nakikita ninyo sa sitwasyong ito, Professor Albit? Siyempre ba, mahirap pong magsabi ng numero, no? Pero tignan natin yung sa nangyayari. Dahil wala po tayong control dun eh. Mhm. So talagang, kumbaga, ano to unprecedented, no? Hindi naman tayo umabot sa ganito except nung World War II. Talagang total disruption yun. Wala tayong, ano rito wala tayong, Parang kumbaga, hawak. parang Wala gusto nyo, tayong baraha. parang ang pagsasalarawan mo, Professor, kahalintulad ng digmaan Oh. itong naranasan natin ngayon. Talagang Ah, talagang nandun tayo sa Sitwasyon gitna na ng meron digmaan. tayong dinaranas Oh, din digmaan kahit na malayo, kahit nasa Middle East, pati tayo mm. damay, yun ang. Oo, kasi gawa nung global global value chain tayo. Wala namang bansa na uniquely kayang Mm. mabuhay na hindi umaasa sa iba. Kaya ito nga yun ang ano natin, sitwasyon natin. So Mm. hindi naman, pero sa bagay, ano naman ito, no, Orly, alam naman natin ilang dekada na tayong nakadepende sa langis at Mm. hindi naman ngayon lang tayo nagkaroon ng krisis sa langis. So nagkakaroon naman ng adjustments kahit nung araw pa. Pero yun nga, ang ano natin, ang sagot natin dapat hindi to, hindi yung hindi dapat hindi magulo yung buhay ko, dapat normal pa rin. Hindi na dapat ganoon ang pag-iisip natin. Mm. Kailangan magbago yung ating mabago yung ating pananaw na kailangan ngayon mula ngayon, tandaan na natin at magiging malinaw sa atin, wala tayong langis. Yun ang kailangang maging malinaw sa lahat. Kasi hanggang ngayon may nagrereklamo, bakit gano'n? Hindi wala tayong kontrol Mm. no? Kaya ang sagot diyan mag-a-adjust din tayo. Hindi pwedeng lahat pamahalaan ang sasagot sa problema na 'to. Oo, naunawaan ko yung inyong paliwanag dahil para sa mga hindi Mm, naman siguro sa walang alam, kung hindi mm, hindi lang na-explain na ang produktong petrolyo, mm, ito ang isang bagay na kinakailangan natin pero hindi ho natin siya kayang mm, kontrolin. Oh, yeah. Parang tama po, para daw tama. itong pag-ibig. Kailangan natin pero hindi mo siya makokontrol. Lalo-lalo na kung ang magiging epekto sa iyo ay wala kang magagawa kung hindi sumunod. Kasi tulad yan, pag dinikta ng world Mm, market, MOPS, ganitong presyo, susundin mo yan. Unless ikaw mm, may sariling produksyon na hindi ka naaasa sa ganyang presyohan, sa inang magagaling, wala naman tayong ganun. Ang malampaya, mukhang hindi ko mm. lang alam kung hanggang saan tayo matutulungan nito. Natural gas deposit, Professor Alvin. Yung natural gas hindi naman yan ang ginagamit natin sa ating mga sasakyan at Power production industriya. ang talaga, Kuryente no? lang yan. Ayun, oo, tama, Oo, tama sa yan. kuryente. So, yung talagang pang-araw-araw, yun yung mga produktong langis na na galing sa crudo. Doon ang gagaling. Mm. Ano pang maaari maging Kahit epekto? yung kahit yung mga bansang meron silang crudo, hindi Oo, rin hindi rin hindi rin assurance safe. na Tama. hindi sila mahirapan Mm. dahil kung yung iba meron silang oil, wala naman silang refinery. Ganun din yun, no? Kaya ganun kasi ang nangyayari. Katulad ng Singapore, wala nga silang oil na crudo, May pero refinery sila. nagre-refine sila. Oo. Kaya may oil sila. Parang ganun, no? So hindi yan ito nga yung yung mahirap intindihin dahil kawing-kawing ang ekonomiya ng mundo. Hindi Mm. nakakonekta hindi isa lang ang nagpo-produce, no? Marami. Mm. Kaya challenge talaga yung natin na paano siya na mababalanse natin para sa lahat. Kawing-kawing na may disruption pa kasi hindi makabiyahe yung mga tanker. Mm,
Ibang problema. Anyway, Sa nangyari ngayon, nilabas na nga yung mga reserves ng maraming bansa, pero opo. hindi naman natitinag yung presyo ng langis. So, ibig sabihin hindi pa sila kumbinsido na enough yun pa. Okay. Professor, may narinig lang akong suggestion dito nakalipas na mga araw. Kasi pinag-uusapan is emergency power for the President to use kung isususpend o wag munang ipatutupad o babawasan ang binabayarang excise tax ng mga ng inaangkat nating langis. May mungkahi na mas maganda siguro parang state of calamity situation. Total, ang presyo, ang langis na meron tayo ngayon, yan ay nabili natin siguro 1 or 2 months ago. Mura pa ang langis. So siguro ito nakalipas ng araw na may pagtaas na malaki ng kinita ng langis na yan na nakareserba. So baka naman pwedeng at least sa darating pa mga adjustment, may all the regulation law kasi tayo. So kailangan siguro baka yung tingnan ng pwedeng kapangyarihan ibigay sa Pangulo para magmando na hold muna yung mga pagtaas. Masyado nang pahirap sa atin ito. Tingnan natin kung paano tayo mapagkakasya ito. Tingnan natin kung paano natin mapagtutulong-tulungan na may makukuha tayong supply ng krudo. At kung mag-normalize na, tingnan kung anong pwedeng maging adjustment para maibalik yung nakuha sa mga oil companies na malamang ay milyon-milyon na hong kinita mula dun sa reserbang 1 to 2 months supply ng oil. Hindi po ako eksperto sa batas, pero sa masasabi ko lang from the point of view ng Sa supply economy, demand ng yan, tama economics po. ng oil, sa tingin ko po kahit na may ganun, hindi po siya sustainable dahil hanggang kailan? Kasi hindi naman po yun pwede pansamantala siguro halimbawa 1 buwan. Pero after that, kasi tandaan po natin yung presyo po na nakikita natin ngayon, hindi po yan for today. Yan po ay for the shipment in the next 2 weeks or next month. So ibig sabihin yung presyo na to, hindi po yung presyo na ngayon. Kaya yung isa pa yung kailangan maintindihan natin, yung presyuhan sa pagbili ng presyo ng langis. Kasi ano yan may forward-looking element yan. Yung orders for ganitong buwan, ganitong week. So, yung nakikita natin ngayon, forward na po yun, ibig sabihin. So, Oo. kung ginalaw mo ngayon yan, in the future, babalik din yun. Parang, So, ganun din. Susumahin mo, ganun din. So, Mm. kaya nga, ang pwede mo lang galawin is yung may control tayo, which is basically yung tax, halimbawa. Pwede mo isuspend yan, pero hindi rin pwedeng matagal. Dahil, pag matagal mong sinuspend yung tax, ang laki naman ng mawawala. hahabulin mo sa panggastos mo. Tama, Kasi, tama. ganun din. Magbibigay ka ng support sa mga transport sector, sa iba't ibang saan mo kukunin din yon. So, uutang na naman. So, ano nga to, chicken and egg, no? Saan mo kukunin? Kaya kailangan, hindi pwedeng one solution lang. Hindi kailangan isipin natin medyo long term, medyo mas malayo-layo. Hindi pwedeng temporary masyado. Mukhang pag long term, talagang doon tayo sa sitwasyon na hindi tayo dependent sa produktong petrolyo. Mukhang kinakailangan nating linangin na ang lahat para pagpapatakbo sa kuryente, hindi yung purely petroleum, pwede siguro yung mga Kailangan alternative i-balance natin. sources. Medyo may mababawas ng konti. Hindi man natin ma-achieve yung tinatawag na 100% independence. Siguro, kahit na sabihin natin 20% renewable na tayo, ay malaking bagay yun. May Kasi mababawas mo nun 20%. merong mga mungkahi dahil kung ang problema ay hindi talaga hindi makapunta, hindi makabiyahe diyan sa State of Hormuz na yan. May mga iba di ba mungkahing ipinapalabas ngayon. Yung iba although parang cinematic ang dating, mukhang napaka-imposible. Pero alam natin hangga't may takot, hangga't may pangamba yung mga biyahero, yung mga barko, at walang katiyakan na meron silang nakikitang security o yung kasiguraduhan na ligtas sa pagdaan sa State of Hormuz, hindi talaga magkakaroon ng normal na supply ng langis sa buong daigdig. Tama po yun. Kasi kahit na sabihin natin mag-settle na, syempre, adjustment pa yan, siguraduhin pa, lilinisin pa yung straight. Kasi kung may mga mina dyan na nilagay, may mga ganun. Hindi yan bukas nag-agree tapos na . Kaya kailangan kailangan yung natin sa mindset ng nating mga kababayan na hindi to
bukas tapos na yung problema, no? Ang Oo. epekto nito medyo malaki-laking epekto sa atin na hindi madaling matanggal. Mm. Ganun ang inflation eh. So kakalat pa yan papunta sa ibang mga produkto na gumagamit ng langis. So alam na natin kung ano magiging resulta ng inflation for the next month, ano? Itong buwan na ito ng Marso. Mukhang Marso pa lang, talagang boundary na siguro tayo sa inflation, Professor. Oo, hindi lang naman tayo. Amerika nga na siya lang part nitong sitwasyon na to. Laki din ng Kaya tinaas nga. ng mga presyo ng bilihin sa kanila. Okay, panguli na lang. May nababalitaan ka ba? May naulinigan ka na pwede nating mapagkunan ng supply, ng krudo, hanggat may problema sa Middle East? Well, dito kasi sa Southeast Asia, may mga kapitbahay naman tayo na may Malaysia. langis. Kaya lang lahat Oh. dyan, strategic reserves din nila. So hindi nila yun basta-basta ibebenta, Magbebenta. idadagdag yung pagbenta sa labas. No? Oh. Siguro pwedeng ASEAN. Total, tayo ang chair ng ASEAN ngayon. Eh. So pwede sigurong tignan natin na kahit man lang a few ilang percent na pwedeng i-release sa ASEAN, yung parang part ng unity ng lugar natin. Yun. Pwede siguro mag-usap-usap, tama kayo. At kung anong pwedeng mapagkukunan, bigyan, buo as ASEAN, mas magandang yan ang ating pag-usapan sa mga, kasi lahat ito, apektado tayo rito talaga pare-pareho si Professor. Tama po. Tama po yun. Okay. Sir, maraming salamat. Sa ulitin, Kailangan sir. Kailangan tulong-tulong po. Yung nga po eh. Yan nyo, sa susunod na pag-usapan natin, paano tayo makatitipid sa lahat ng pangyayaring ito. Ipagpapatuloy natin itong pagbabantay at pagtukoy sa sitwasyon na meron po tayo sa ngayon kahit hindi ho tayo bahagi ng gera po niyan sa gitnang silangan. Thank you, Sir Alvin. Sa ulitin po. Thank you po sa inyo. Salamat, Orly. God bless po. Thank you sa inyo. Ang ating suki ekonomista, si Dr. Alvin Ang, inyo pong napakinggan, mga kapuso. Buena Manong Balita. Wow! Andoy! Hinihilingan, walang pinoprotektahan.